gabi sa mga viewers, pero ang haba ng oras kasi inabot po tayo ng 2 oras mahigit, no? 2 hours mahigit kayo na nagla-live. Kasi ngayon, may naka-outfit pa lang po Saan po kayo? Saan po kayo? Dito na yan. Wala pong may pagkain. Huwag po yung iniwan yung simbahan dahil malalaya. Oo, simbahan lang. May ganun, pwede na simulit yan. Sa likod. Ba't mo kaalisan? Huwag nang naalis ha. Balik ka ba? Pari ko ba or Christmas ba or your motion po na mamahagi? Meron daw eh. Wala pang tulog talaga. Galing tayo sa restaurant. prayer rally. Kay Sarah. Kung patayin ako, meron na akong kinausap na tao na patayin yung 3 bangag. Yeah. Karon, paano mo masasabing threat yun? Eh, buhay pa naman siya. Oh, pag hindi nangyari ang pagpatay, hindi sila mamamatay. Yes. At saka bakit hindi siya nag-deny? Yeah. Ha, di ba? Kinuhanan siya na naglabas siya ng na-press release siya. Bakit hindi niya sinabing, bakit siya magsasalita ng gano'n? Eh, wala naman akong plano na patayin siya o ipapatay siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-deny. Talagang pinlano nila, gusto nilang patayin ng Vice Presidente. Dapat magdi-deny ka, Pangulo. Ha? Dapat ganun, wag kang playing victim. Tama sinabi ni Inday Sara, kanang Kongreso, ang Senado, lalo ikaw Pangulo, bayot! Bang! Ta. Para kang bayot! Ta. Magsusumbong ka sa asa ka, magsusumbong sa nanay mo, sa tatay mo. Ikaw, presidente ka, sa iyong pagkabangag, wala ka na talaga sa sariling pag-iisip. Tapos yung mga statement mo pa, sinong tanga nagsulat, dinidikta lang sa'yo kung ano sasabihin mo. Alam na alam ni Ma'am lahat ah. Tapos pagkatapos mo ng statement mo, be, baka nagkurog-kurog ka sa daplin, patay, ang sabay itong akong gipang sabi-sabi doon. Alam ko ba yun? Ano ba yun? Presidente ka, dapat magpakatino ka. Ikaw ang tumatayong ama ng buong Pilipinas. Kinuha mo yung posisyon na yan, imo kaming gibudol, kay nag-ingon ka, na ipadayon mo ang kay Tatay Digong na nasimulan. Pero bastos kang pagkatao. Binigyan ka ng pagkakataon ng sambayan ng Pilipino. Pero binastos mo kami lahat. Kaya ngayon, hindi na kami papayag. Kailangan yung mga korupsyon ninyo, yung mga pagpapahirap na sa sambayan ng Pilipino, bayaran mo. Dapat magbayad ka sa ginagawa mo sa Pilipinas. Tama yung sinabi ni Tatay Digong, ni Inday Sara, ang hirap ng hustisya ngayon sa Pilipinas. Totoo yan. Daan ko pang sinabi nung last week na interview ko ng vlogger dito. Time ni Tatay Digong, nakakuha kami ng hustisya. Pero ngayon na time na ito, lumawas na naman kami ng Manila para humingi kami ng tulong. Kahit ang Supreme Court, hirap na hirap magbigay
nagbigay ng desisyon dahil kay Marcos. Ha? Maawa kayo sa sambayan ng Pilipino. Huwag ninyo kaming ginaganito. Kaming mahihirap, lalo ninyong pinapahirap ang buhay. Kayong mayayaman, lalo kayong yumayaman. Lalo ang politiko, mga magnanakaw, mga kawatan, mga buhaya. Sobra na kayo. Mama, Sobra na kayo. ano masasabi mo doon sa mainstream media naman na nagbabaliktad ng balita? Ay, ang mga mainstream media yan, may panahon din kayo. Dadating yung time na babalik sa inyo lahat na mga ginagawa nyong katarantaduhan. Nakakakain pa kayo ng mga pera na ibinabayad sa inyo? Pinapakain nyo sa pamilya nyo? Hindi kayo nagsasalita ng kung anong totoo? Ngayon, maraming tao ngayon, be. Bakit wala kayo dito? Bakit hindi nyo binabalita na ang tao nagkakaisa para pabagsakin na ang bangag? Ha? Nasaan kayong mainstream media, be? Akala ko para kayo sa taong bayan, para kayo sa bayan. Pero bias kayo. Wala kayong puso. Wala kayong kaluluwa. Hindi kayo pwedeng masabi na media. Kayo ang ika-apat na state ng gobyerno. Dapat alam nyo kung ano ang trabaho nyo. Ibalita ninyo kung ano ang tama. Ibalita ninyo kung ano ang nakikita ninyo, kung anong totoong nangyayari. Huwag kayong bias kasi pag ganyan ang nangyayari, gagabaan kayo. Sabi nga ni Inday Sara, ang gaba, dili magsaba. Tandaan nyo yan. Ma'am, ano panawagan mo sa mga kababayan natin na nasa bahay pa rin na hanggang ngayon nasa social media lang ang ano nila, magagawa nilang pagsubaybay? Opo. Ang akong panawagan sa ating lahat, sambayan ng Pilipino, maawa tayo number 1 sa ating sarili, number 2 sa ating mga pamilya. Sabihin na lang natin ang pangkalahatan, maawa tayo sa ating bansa. Lumabas na tayo, magkaisa tayo dito sa EDSA. Ipakita natin ang suporta natin, number 1 kay Inday Sara, sa pamilya Duterte. At ipaglaban natin kung ano ang karapatan natin bilang Pilipino. Labas na kayo. Labas na kayo. Hindi ito laban lang ng Marcos at ng Duterte. Laban ito natin, sambayan ng Pilipino. Kailangan bukas ang isip natin. Ramdamin natin dito sa puso natin. Ramdamin natin kung ano nangyayari sa ating bansa. Sobrang-sobra na. Hindi na natin kaya to. Ano pa mangyayari sa sunod na henerasyon kung hindi tayo gigising, kung hindi tayo magkakaisa? Sobra na. Hindi na pwede. Gumising na tayong lahat, magkaisa tayo dito. At sabihin natin, ipalabas natin, ipamukha natin sa gobyernong ito na hindi maganda ang ginagawa nila. Kasuklam sa sambayan ng Pilipino ang pinaggagawa nila. Lalo si Martin Romualdez kahapon. Akala mo kung sino siya? Para naman siya si Bonjing nagsasalita. Para siyang, ewan ko ba, Speaker of the House man kaha. Pero ang tingin ko sa kanya, para siyang walang pinag-aralan. Para siyang kengkoy. Eto ma'am, ano naman po masasabi mo dun sa panukala ni PBBM na papalag na daw siya? Papalag? Oo. Siya? Ewan ko lang kung kaya niyang pumalag kasi bayot nga siya, di ba? Ewan ko lang, di pumalag siya. Kung sabihin niyang pumalag siya, kaming taong bayan ng papalag. Lalabanan namin siya. Hindi pwede siya na ganyan ang gagawin niya sa Pilipinas. Hindi kami nagkakaganito ng dahil lang kay Inday Sara, ng dahil sa pamilya Duterte, kundi sa buong Pilipinas na binababoy niya. Silang lahat, number 1 niyang mag-asawang yan ni Lisa Tanas at ni Tambaloslos. Lahat ng taga-HOR, maliban sa ibang congressman, especially kay Kong Marcoleta na talagang may paninindigan. Yes. May totoong pagkatao at mahal ang bayan. Yan lang po mga kababayan. Huwag po tayong matakot, lumabas tayo dito. Kakampi natin ang militar at ang mga pulis. Habang hindi tayo gumagawa ng masama, hindi tayo gumagawa ng illegal, nandyan lang sila nagbabantay. Babantayan nila tayo. Basta wag lang tayong gagawa ng masama. Maging mahinahon lang tayo. Peaceful lang ang ating pagtitipon. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat ma'am.